Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Mabuti po ba ang Diyos? Hina naman, God is good. And all the time, God is good. Tayo po lahat ay tumayo at palakpakan po natin ang ating Panginoon sa kanyang kabutihan sa bawat isa. Amen. Hallelujah. So sa umagang ito, tayo po ay mag-uumpisa na at let's bring ourselves in the spirit of prayer. Tayo pong lahat ay manalangin. Heavenly Father God, we praise you and we glorify your name, O God, sa umagang ito. Napakabuti mo, Panginoon, sa aming buhay. Napakabuti mo, O Lord, sa aming pamilya. Napakabuti mo, Lord, sa lahat-lahat sa amin. Salamat, Panginoon, sa panibagong umaga na kami po ay ginising mo. Another day, another life, another hope na patuloy niyo pong inilalagay sa puso ng bawat isa. Salamat, O God. At sa umagang ito, O Lord, bago po kami lumapit, bago po kami umawit, bago kami magpagamit sa iyo, Ama, at bago magsimula ang iyong gawain, we ask, Lord God, we humbly come before you with a broken, with a contrite, and a pure heart, O God. Inaamin po namin, Panginoon, sa aming mga sarili na kami po ay makasalanan sa lahat po ng aming nagawa, naisip, na salita, mga naging maling motibo ng aming puso at isipan, sa lahat ng aming kayabangan, anger and hate, Lord God, sa lahat ng mga hindi namin na-confess sa iyong harapan. Patawarin mo po ang bawat isa sa lahat ng mga kahinaang ito. Even, Lord, at times we doubt you, we worry, Lord God, sa mga pagsubok na kinakaharap namin. Patawarin mo po ang aming mga puso, ang aming mga spirit na nagdududa kami sa kakayahan mo. Patawad, Panginoon, sa lahat ng ito. And may the blood of our Lord and Savior, Jesus, cleanse all this unrighteousness upang makalapit kami sa iyo na worthy and deserving, Lord God, because you are a holy God. You are a worthy Lord. You are an upright Savior. Hindi ka pwedeng tumingin sa kasalanan, O Lord. Kaya naman, tingnan mo si Jesus na aming tinanggap na Diyos at tagapagligtas, na siya pong namamagitan upang kami ay makalapit sa iyong harapan. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng paglilinis na ito. Maraming salamat, Panginoon, sa paghugas ng mga kasalanan namin. At makakalapit kami sa iyo, Lord, ng blameless and spotless, Lord God, dahil sa aming Panginoong Jesus. At sa gawain na ito na ikaw ang itataas, ikaw ang irarangal, Lord God, we ask, Lord God, the Holy Spirit in this place to be with us, your mighty angels to sing with us, Lord God, at ang Espiritu ng Diyos na ang mamagitan sa aming programa, Lord God, from the worship singing, Lord God, hanggang sa pakikinig ng salita mo at sa lahat ng mga dadalin mo sa banal mong templo. May you bless us, Father God. May you sanctify us, Lord God, encourage us, and edify us, Lord God, to grow deeper and deeper in your love, Lord Jesus. Lord, dalangin po namin ang aming pastor na magbibigay ng salita sa umagang ito. We ask, Lord God, that you anoint him, Lord, that you bring him, Lord, wisdom and knowledge na nagmumula sa iyo. May all the words na kanyang bibitawan be seasoned with salt and grace, makapangyarihan. You sanctify those, Lord, na kami po ay mabigyan ng kalakasan, kami, Lord, mabigyan ng strength, mabigyan kami ng comfort sa aming mga buhay, Lord God, at alam namin, Lord, that you will continue to bless our pastors, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, and all our members, Lord, ang maging nanonood online. May you bless us, Father God, at may we dwell in your love, Lord God, deeper and deeper. Thank you for your grace, Father God, and we will never be the same again paglabas namin ng banal mong templo. Sa lahat po ng aming mga personal prayers and desires, Lord, you make all things beautiful in your time, and you will work together all things for our own good and for your greater glory, Lord God. Maraming salamat sa lahat ng pagpapalang ito. Ito po ang aming dalangin na may pagpapasalamat. In Jesus Christ's name we pray. Amen and amen. Good morning po. Jesus reigns over all the earth. Hallelujah.
Let the people be glad that our God reigns. The Lord reigns. The Lord reigns. The Lord reigns. The Lord reigns. Let the earth rejoice. Let the earth rejoice. Let the earth rejoice. Let the people be glad that our God reigns. A fire goes before him and burns up all his enemies. The hills melt like wax at the presence of the Lord. At the presence of the Lord reigns. The Lord reigns. The Lord reigns. The Lord reigns. Let the earth rejoice. Let the earth rejoice. Let the earth rejoice. Let the people be glad that our God reigns. The heavens declare His righteousness. The people see His glory. For you, O Lord, are exalted over all the earth. Over all the earth. Over all the earth. The Lord reigns. The Lord reigns. The Lord reigns. The Lord reigns. Let the earth rejoice. Let the earth rejoice. Let the earth rejoice. Let the people be glad that our God reigns. The Lord reigns. The Lord reigns. The Lord reigns. The Lord reigns. Let the earth rejoice. Let the earth rejoice. Let the earth rejoice. Let the people be glad that our God reigns. Our God reigns. Our God reigns. Hear, O Israel, the Lord thy God is one God. Hallelujah. Hallelujah. Hear, O Israel, the Lord our God is one God. Hallelujah. And thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, with all thy mind, and give him glory, King of glory, in his praise delight. Hear, O Israel, the Lord our God is one God. Hallelujah. Hallelujah. And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy mind, and give him glory, King of glory, in his praise delight. There is no other Savior, no other like Redeemer. We give our praise to praise you and lift our voice in declaration. Hear, O Israel, the Lord thy God is one God. Hallelujah. Hallelujah. Hear, O Israel, the Lord our God is one God. Hallelujah. The Lord reigns. The Lord reigns. The Lord reigns. Let the earth rejoice. Let the earth rejoice. Let the earth rejoice. Let the people be glad that our God reigns. Our God reigns. Our God reigns. Hallelujah.
Hallelujah, Jesus reigns. Hallelujah. Hallelujah, Lord. You are reign forevermore, Father, in Jesus' name. He who began a good work in you. He who began a good work in you will be faithful to complete it. He'll be faithful to complete it. He who started the work will be faithful to complete it in you. He who began a good work in you. He who began a good work in you will be faithful to complete it. He'll be faithful to complete it. He who started the work will be faithful to complete it in you. You're slowly replacing your hope with despair, or the process is long and you're losing your song in the night. You can be sure that the Lord has His hand on you, safe and secure. He will never abandon you. You are His treasure, and He finds His pleasure in you. He who began a good work in you. He who began a good work in you will be faithful to complete it. Will be faithful to complete it. He who started the work will be faithful to complete it in you. Completed in you. Completed in you. Amen, Lord, that He who began a good work in us will be faithful to complete it, O God. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. The stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth.
born. Oh, night divine. Oh, night divine. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt His worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees. Oh, hear the angel voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night divine. Oh, night divine. Hallelujah. Glory to Jesus. Amen. Para po sa preaching for today, before po tayo makinig sa ihahatid po ni Pastor Megs, may we please request to put your phones into silent or mute mode para po wala tayong distraction sa pakikinig ng salita ng Diyos. Sige po, bago po natin tawagin si Pastor, ilay hands po natin siya, ipag-pray po natin. Pastor Megs. Father God, we are so thankful for the life of our pastors, Lord God. Maraming salamat po sa kanilang pagpapagal, sa kanilang kalakasan, sa kanilang buhay, sa lahat-lahat, Lord God, ng kanilang ginagawa para po sa iyong gawain. We ask, Lord God, na bigyan niyo po siya ng boldness, Lord God, ng confidence sa ibibigay niya pong mensahe sa umagang ito. Bigyan niyo po siya ng kalakasan, empower him, Father God. May your spirit be with him, Lord God. Samahan niyo po siya sa kanya pong magbibigay ng aral. And all those words and messages, matanggap po namin ang sang-ayon po sa iyong kalooban. Give us, Lord, open heart, open mind, and open ears, Lord God, upang magawa po namin ang mga salita mo at ma-apply po namin to sa aming buhay. We speak, Lord God, blessings upon blessings on the life of our pastor, Pastor Megs, Pastor Archie, Pastor Elmer, sa lahat-lahat po, Panginoon, na kanilang pagpapagals para po sa inyo. Ito po ang aming dalangin na magpapasalamat. In Jesus Christ's name we pray. Amen and amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Amen. Purihin ang Panginoon. Isang mapagpalang umaga po sa inyo lahat. Purihin ang Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Hallelujah. Tunay nga po na napakabuti ng ating Panginoon at ngayong umaga muli tayo ay nagkakasama-sama na nasa maayos na kalagayan at kalusugan. Amen po ba? Amen. Sa buong linggong nagdaan, tayo ay patuloy na ginabayan ng ating Panginoon. Marami sa atin dito, tiyak, ang ating mga pinapanalangin ay dinulog ng ating Diyos. Sabi nga, sa buong linggo,
na itawid ho natin kasama natin ng ating Diyos. Amen? Sa kabila ng mga nangyayari sa ating bansa, patuloy pa rin, magpapasko pa rin. Amen po ba? Regardless kung magkano yung budget nyo sa Noche Buena, purihin ng Diyos. Kasi ang importante, magkakasama ang pamilya, ginugunita ang kapanganakan ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Kaya palakpakan po natin ang ating Panginoon. Purihin ng Diyos. Ngayong umaga, sabi nga po, pagka tinitignan ho natin yung mga bagay na nangyayari po sa ating paligid, manood ka lamang ng balita, parang mapanghihinaan ka na ng kalooban sa mga nangyayari. Lalo-lalo na pagka nakikita mo yung mga nangyayari sa ating gobyerno na marami pa sanang maibibigay na serbisyo ang gobyerno kung ang lahat ng nanunungkulan sa ating bayan ay nagiging tapat sa tungkulin na pinagkaloob sa kanila ng ating Panginoon. At purihin ng Diyos kasi nga ang ating simbahan ay patuloy na ginagamit ng ating Panginoon upang maipakalat, maipahayag ang salita niya. Kaya nga po sa tema natin ngayong taon na papatapos na, sabi nga po dyan, matuwid kay Kristo. Ang katuwiran ay nagpapadakila sa isang bayan, ngunit ang kasalanan naman ay nagdudulot ng kahihiyan. Pag tinignan ho natin, sabi po dyan sa kawikaan, nagdudulot ng kahihiyan ang kasalanan. Pagka tinimbang ho natin, kaya nga minsan talagang yung impluwensya ng mainstream media, pag pinanood ho natin yung balita, and even ho sa Facebook, parang nakalalamang talaga yung mga bagay na negatibo. Nakalalamang talaga yung balita na kung saan talagang grabe naman yung nangyaring yan. Kaya tuloy, nai-stereotype na natin talaga lahat na pagka politiko, alam na natin, ay nako, ano to? May ginagawa ito or kahit papano meron to. Kaya lagi natin nasasabi, parang doon na lang tayo sa less evil. Parang dumarating ang pagkakataon o nahuhulog tayo sa trap na nawawala yung tiwala natin sa Diyos. Darating ang takdang panahon, loloobin at loloobin ng Diyos kung tayong mga anak ng Panginoon ay mamumuhay na matuwid kay Kristo, mapangyayari at mapangyayari ang sinasabi ng Kawikaan 14:34. Ang katuwiran ay nagpapadakila sa isang bayan, ngunit ang kasalanan naman ay nagdudulot ng kahihiyan. Kaya sa umagang ito, napaka-importante at purihin ng Panginoon sa buhay ninyo na naririto, maging sa mga kapatiran na makakapanood ng ating live streaming mamayang hapon at sa mga susunod na araw pa. Purihin ng Panginoon, bakit po? Kasi naririto tayo sa isang hangarin, hindi lang makapagbigay ng papuri at pasalamat sa Diyos, bagkos mapakain natin ang ating espiritual na pangangatawan ng salita ng Diyos. Samahan niyo po akong basahin ang salita ng Diyos sa aklat po ng Awit, 19:7 hanggang 8. Ang sabi po dito, kautusan ng Panginoon ay walang kamalian. Ito'y nagbibigay sa atin ng bagong kalakasan. Ang mga turo ng Panginoon ay mapagkakatiwalaan at nagbibigay karunungan sa mga walang kaalaman. Ang mga tuntunin ng Panginoon ay tama at sa puso'y nagbibigay kagalakan. Ang mga utos ng Panginoon ay malinaw at nagbibigay liwanag sa kaisipan. Tayo po'y manalangin. Diyos Ama na nasa langit, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sa pagbasa ng iyong salita. Maraming salamat dahil patuloy po naming natatamasa ang kalayaan na makapagbasa, makapakinig at makapag-aral ng salita mo, Panginoon. Maraming salamat at patuloy, Lord, na aming pagsusumamo sa inyo na maging malayang kumilos ang banal na Espiritu sa aming kalagitnaan, buksan ang pandinig at puso't isipan ng mga kapatiran na makakabasa at nakadinig ng iyong salita, lalo na, Panginoon, ang mensahe na nilalaman nito sa amin.
Maging ang inyong lingkod, Panginoon, sa inyo lamang po ako dumidepende at humingi ng karunungan at katalinuhan, katapangan, upang ang mga salita mo, Panginoon, ay maihayag na naayon sa iyong kalooban ng may pag-ibig. Ito po ang aming panalangin na may pasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Purihin ng Diyos. Tunay nga po na napakabuti ng ating Panginoon at sa ating nabasa, pinapakita dito na ang pagkasapat ng salita ng Diyos. Lagi ho natin naririnig, di ba po sa aklat po ng Mateo na ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi sa salita ng Diyos. At ipapakita sa atin dito at ituturo sa atin ang pagkasapat ng salita ng Diyos. Sabi nga po sa ating nabasa kanina, ang kautusan ng Panginoon ay walang kamalian. Ibig sabihin, lahat ng ating mababasa, lahat ng tagubilin at utos ng Diyos ay tama upang tayo ay makapamuhay na matuwid kay Kristo. Ito'y nagbibigay sa atin ng bagong kalakasan. Ang mga turo ng Panginoon ay mapagkakatiwalaan at nagbibigay ng karunungan sa mga walang kaalaman. Ang mga tuntunin ng Panginoon ay tama at sa puso'y nagbibigay kagalakan. Ang mga utos ng Panginoon ay malinaw at nagbibigay liwanag sa kaisipan. Purihin ng Diyos. Sabi nga po sa ating nabasa na ang buhay natin ay dumidepende sa kakayahan at talino na ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon sa pagbabasa ng Kanyang salita. Kani-kanina lamang po sa ating Bible study, itinuro nga po sa atin na hindi lamang tayo basta mananalangin, tayo ay dapat munang magbasa ng salita ng Diyos. Mananalangin tayo at kasakasama dito ang pag-aaral ng salita ng Diyos dahil ito ang ginagamit na medium ng ating Panginoon upang maunawaan natin ang Kanyang mga katuruan at kalooban sa ating buhay. Sa mundo na puno ng ingay, opinyon, at walang tigil na pagbabago, ang salita ng Diyos ay matatag at ito lang talaga ang kailangan natin. Ang Kanyang salita ay walang kamalian, magbibigay ng bagong kalakasan, nagbibigay ng karunungan sa mga simpleng taong kagaya natin, nagdadala ng kagalakan sa ating puso at nagpapakita ng katotohanan. Hindi ito kulang o hindi ito lipas na. Ang salita ng Diyos ay kumpleto at mapagkakatiwalaan. Talagang tinalo pa nito yung isang station, yung isang yung isang balita na mapagkakatiwalaan. Sigurado mapagkakatiwalaan. Pero ito ang mapagkakatiwalaan talaga. Hindi na natin kailangang hanapin pa sa iba ang kahulugan, direksyon o pag-asa dahil sapat na ang Kanyang salita para tayo'y gabayan, patatagin at bigyan ng buhay. At ngayong umaga, ating tignan kung paano naging sapat ang salita ng Diyos sa ating araw-araw na pamumuhay. Una, ang salita ng Diyos ay nagbibigay bagong lakas sa ating kaluluwa. Sabihin po natin, ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng bagong lakas sa ating kaluluwa. Kaya nga sa araw-araw nating paggising na niloloob ng ating Diyos, kung hindi ho tayo makakapagkaroon o makakapagbasa ng Kanyang salita, o hindi tayo magkakaroon ng personal devotion, paano tayo mabibigyan ng kalakasan? Maaaring lumakas tayo sa ating paggising sa pisikal na pangangatawan dahil tayo ay nakatulog, pero paano naman ang ating kaluluwa? Sabi nga sa ating binasa kanina, ang kautusan ng Panginoon ay walang kamalian. Ito'y nagbibigay sa atin ng bagong kalakasan. May mga panahong parang ubus na ho tayo, di ba po? Sa trabaho, sa pamilya, sa eskwela, o sa komunidad na ating kinukilusan, o sa
bansa natin na parang wala ng pag-asa, mag-a-abroad na lang ako, magmamigrate na lang kami, ayaw na namin dito. Minsan, dahil sa sobrang pagod natin or yung kabiguan na ating nararamdaman o pakiramdam na wala na tayong halaga, parang tuyot at pagod ang ating kalooban. Paalala ng salmista na ang salita ng Diyos ay hindi lang basta payo o inspirasyon. Ito'y nagbibigay buhay. Kapag tayo'y pinanghihinaan o pakiramdam natin ay walang-wala tayong maibibigay, ang banal na kasulatan ang nagbibigay ng pag-asa at lakas sa ating buhay. Kaya nga yung simpleng yung pag-forward mo ng or pag-send mo ng mga Bible verse na siyang nakapagbigay encouragement sa iyo, napakalaking bagay nun. May mga pagkakataon na yung matagal mo nang hindi nakikita dahil nasesendan mo ng prayers, nasesendan mo ng mga na devotion mo at na-encourage ka, na-share mo sa iba, magugulat ka na lang. Alam mo, kapatid, salamat ha. Ang daming pagkakataon na nung pinadala mo ko nung prayer na yon, nung pinadala mo ko nung Bible verse na yon, talagang tugman-tugma. Siyempre, purihin ang Panginoon kasi nagkalooban ng Panginoon yon. May mga pagkakataon na sila na mismo yung magme-message sa'yo, kakamustahin ka. Bakit? Kasi ilang araw ka nang hindi nagsisend ng prayers. Nag-aalala na sila, ano na kaya nangyari sa kanya? Ano na kaya nangyari kay brother? Ano na kaya nangyari kay sister? Parang yung nawawala na doon yung parang social stigma, no? Na pag naka-receive tayo ng text ng kamusta ka, parang ninenervyos kang i-open yung messages, yung complete message. Kasi nangyayari sa atin, pagka nangamusta, parang may kasunod eh. May extra ka ba dyan? Marami ko extra dito, salita ng Diyos, sobra-sobra pa. Purihin ng Diyos. Kapag tayo'y pinanghihinaan o pakiramdam natin ay walang-wala na tayong maibibigay, ang banal na kasulatan ang magbibigay ng pag-asa sa atin. Anumang mga pagsubok na ating kinakaharap, sabi nga, hanggat may buhay, may pag-asa. Bakit? Niloob pa ni Lord na mabuhay ka today. Niloob pa ni Lord na dumilat pa ang iyong mata pagdating ng umaga. Yung iba nga po, hindi na nakakadilat eh. Yung iba nga po, dire-diretsyon tulog na. Di ba, minsan, nagre-reklamo pa tayo. Hirap. Wala akong tulog. Pasalamat tayo, wala kang tulog. Mahirap naman kung wala kang gising, di ba po? Ibig sabihin, wala nang pag-asa. Kung ano man yung huling nakita mo or naisip mo nung ikaw'y gising pa. Ang nakakalungkot lang, kung wala ka kay Kristo, wala ka na talagang pag-asa. Pero purihin ng Panginoon. Kanina nga po umaga, ang ganda po nung message sa dawn prayer, sinasabi doon na iba ang kapayapaan kung na kay Kristo ka. Sabi nila, nagsasabi, kala ko ba pagka tinanggap ko si Kristo, magiging maayos na ang buhay ko, but parang lalong tumindi ng tumindi mga pagsubok. Purihin ng Panginoon. Bakit? Kasi meron kang inaasahang internal na buhay na pag dumating ang pagkakataon na tinawag ka ng Diyos, dun mo masasabi na, Lord, maraming salamat, kinatagpo mo ko. Lord, maraming salamat sa mga pastor na ginamit mo na nakapakinig ako ng salita. Lord, maraming salamat doon sa kapatiran na ginamit mo upang maimbitahan ako sa Peace of Harvest Christian Ministry. At doon mo ako kinatagpo. Kaya wag tayo mawala ng pag-asa. Kung sa tingin ho natin, talagang wala ng pag-asa, hindi. May pag-asa. Kasi meron pang kabilang buhay. Meron tayong inaasahan na buhay na walang hanggan. Doon talagang magpupurit, magpapasalamat at sasamba na lang tayo sa Diyos. Wala nang paghihirap doon. Ang tinuturo kasi ng mundo sa atin, ang kasiyahan at ang kagalakan, talagang dito lang sa mundo matatagpuan. Huwag na ho tayo magpatumpig-tumpig pa. Huwag na ho nating intayin ang pagkakataon na kung kailang hindi na ho nating kayang maglingkod, tsaka lang doon ho tayo magde-decide, and then Lord, totoo na to, 100% na to, magiging matuwid na kay Kristo.
Sa mga oras ng kahinaan, maaasahan natin ang salita ng Diyos. Dahil nakaugat ito kung sino ang ating Panginoon. At kailanman, noon, ngayon, at kailanman, hindi siya nagbabago. Pangalawa, sabi diyan sa Isaiah 14:29 hanggang 31, pinapalakas niya ang mga nanghihina at mga napapagod. Kahit ang mga kabataan ay napapagod, nanlulupaypay, at nabubuwal, ngunit ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay muling magkakaroon ng lakas. Lilipad sila na gaya ng mga isang agila, tumakbo man sila, hindi sila mapapagod, lumakad man sila ay hindi manghihina. Kaya nga kung tayo ay patuloy na nagtitiwala sa ating Panginoon, sa bawat araw, sa biyaya ng buhay na pinagkakalob sa atin ng Diyos, araw-araw, nire-renew niya ang ating kalakasan. Pangalawa, ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng karunungan. Sabi sa verse 7, ang mga turo ng Panginoon ay mapagkakatiwalaan at magbibigay karunungan sa mga walang kaalaman. May mga pagkakataon tayo na gusto nating lahat ng matalinong pamumuhay at tamang desisyon, pero hindi laging madaling malaman kung ano ang tama. Sa mundo na ating kinikilusan, kakaiba yung pagturo ng tama sa atin eh. Ang sabi, di ba, pagka humingi tayo ng advice, na nagugulumihanan ka na sa problema mong kinakaharap, di mo na alam ang gagawin, or parang, ito yung ginagawa ko pero parang iba pa rin yung resulta. Minsan, ang binibigay na payo ng mundo sa atin, ganito, or kadalasan. Kung saan ka masaya, at kung wala kang inaapakan, pagpatuloy mo. So parang yon ang sinasabing tama ng mundo. Sino dito nung bata kumakain ho ng ampalaya? Masaya ho ba kumain ng ampalaya? Nung bata tayo. Brother Roding natatawa ko. Siguro pinipilit dati ni Ate Lenny to. Kahit ako din ho, hindi ho masaya kumain ng ampalaya nung tayo'y bata pa. So ibig sabihin ba nun, hindi tamang kumain ng ampalaya? Pero ano sabi ng magulang natin? Kainin mo yan, masustansya yan, yan ang tama. Nung tayo estudyante pa, o kahit ngayon nagtatrabaho, lalo na pag lagi kang pagod, di ba po? Masaya ba na ginigising ka sa umaga kahit ang tulog mo 2 oras lang? Kasi kailangan mo pumasok eh. Di ba hindi masaya yun? So ibig sabihin, hindi tama yun. Pero di ba, hindi ka dapat malate sa sa eskwela mo eh. Hindi ka dapat malate sa trabaho mo. Bakit? Kasi tungkulin mo yun. Pero yun ang tamang gawin. Pero hindi siya masaya. So parang dinidistort ng mundo na ating kinikilusan kung ano yung tama. At parang sinasabi, nililid tayo o nililin lang tayo ng dyablo na ang tama, yung bagay na nagpapasaya sa'yo, basta wala kang inaapakan tao. Parang nadidistort na. Parang kino-compromise niya na. Hindi katulad ng ang salita ng Diyos, ito ay nagbibigay sa atin ng karunungan na malaman natin ang tama at mali. Purihin ng Diyos kasi sa simbahan ho natin, wala ho tayong i-compromise. Madalas nga, naririnig na natin yung tama, pero ayaw nating tanggapin yung tama. Bakit? Kasi masakit. At minsan, nagiging defensive pa tayo pagka tayo kinokorek. Or pag sinasabi sa atin na kapatid, hindi tama yung ginagawa mo. Ang respond pa natin, instead na magpasalamat at magsabi na salamat kapatid, ang sinasabi pa natin, naghahanap naman tayo ng kamalian din ng taong nagsabi sa atin. So sabihan mo ako ng ganyan, ba't ikaw? Ginagawa mo ba yan? Eh, hindi ko nga nakikita ang ginagawa mo yan eh. Tapos sasabihin mo sa akin, mali ako. Kaya nga may mga pagkakataon, di ba, kahit alam mo, diretso, na yung kamalian niya talagang pagsalansang sa utos ng Diyos, hindi mo masabi. Natatakot ka. Bakit?
Kasi ikaw sa sarili mo, alam mo may mali. Kasi ikaw sa sarili mo, alam mo yung ginagawa niya, ginagawa mo rin. Kaya doon tayo nagkakaroon ng pagkakataon na parang total naman, marami naman sila. Iilan lang naman kami, outnumbered kami. Parang tayong mga Christian, sa trabaho natin, sa eskwelahan, sa komunidad na nilalakaran ho natin, minority ho tayo eh. Minsan ang hirap, lalo na kung mag-isa ka. Pagka may kasama ka, di ba, lumalakas ang loob. Lumalakas ang loob mo dahil alam mo, may kaisa ka na nananampalataya kay Kristo, na kayang manindigan. Pero paano pag mag-isa na uli? Paano na pag walang nakakakita? Paano na pag wala yung misis, wala yung mister, walang nakatingin na pulis, walang bantay sa U-turn slot, wala namang fence dun eh. Pwede na yan. Total naman, wala naman akong naargabyadong tao. Purihin ang Panginoon. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay karunungan sa kailangan natin sa pamagitan ng pagtuturo kung paano mamuhay ng kalugod-lugod sa Kanya at matuwid kay Kristo. Tinutulungan tayo na gumawa ng mga desisyon batay sa katotohanan, hindi lang sa nararamdaman o opinyon ng iba. Kasi di ba, minsan, kung ano yung gut feel mo, mukhang okay naman yan. Madalas, bago ang Diyos ang ating lapitan, ang nilalapitan muna natin yung taong malaki ang impluensya sa atin. Yung mga taong kung sino, yung somehow, yung nagme-mentor sa atin. Ang tanong, yung bang pagbibigay niya ba ng advice sa'yo, nakaangkla ba sa salita ng Diyos? Baka naman kasi hindi. Pero kung nakaangkla sa salita ng Diyos, tama pa rin na unahin muna natin ang Panginoon. Sa Diyos tayo humingi ng gabay. Manalangin tayo at magbasa ng Kanyang salita. At magugulat ka, may revelation na ibibigay sa iyo si Lord. May confirmation na ibibigay sa iyo si Lord. May gagamitin ng Diyos para patunayan na tama ang iyong nabasa. Tama ang iyong nararamdaman. At kasama dyan ang banal na Espiritu na magsasabi sa iyo, nasa tamang daan ka. Ang tunay na karunungan ay hindi lamang alam natin ang lahat, kundi yung natututo tayong magtiwala at sumunod sa paggabay sa atin ng Diyos. Kung titignan ho natin o kung tayo tatanungin ngayon, paano nga ba tayo nabigyan ng karunungan habang binabasa ang salita ng Diyos? Kanina, itinuro sa Bible study, manalangin upang maunawaan natin ang nilalaman ng salita ng Diyos. Maaring marami sa atin dito, ilang beses nang nabasa ang Biblia, simula Genesis up to Revelation, pero every time na babasahin mo yan, iba-ibang revelations, iba-ibang wisdom ang ibinibigay ng Diyos sa atin. At paano nga ba ito nakakaapekto sa atin? Unti-unti ho tayong nakakapamuhay ng matuwid kay Kristo. Pangatlo, ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng kagalakan sa ating puso. Sabi po sa verse 8, ang mga tuntunin ng Panginoon ay tama at sa puso'y nagbibigay kagalakan. May kagalakang dala ang pagkakakilala at pagsunod sa Diyos at ang Kanyang salita ang nagdadala sa atin dito. Sa pagbabasa natin ng Kanyang salita, nakikita natin ang Kanyang kabutihan, ang Kanyang katapatan at mga pagpapala at napupuno ang puso natin ng totoong kagalakan. Sa pagbabasa natin ng salita ng Diyos, sa pakikinig ng salita ng Diyos, nakikita natin doon yung buhay ho natin. Kaya nga po, di ba, ang Biblia, ang salita ng Diyos, sumasalamin sa ating buhay. Dumarating man tayo sa pagsubok, ang daming mga biblical character na masasabi natin na, yung pinagdadaanan ko ngayon, parang yun yung pinagdadaanan
ni Job na yun parang sinasabi natin na medyo yung kapiranggot ng pinagdaanan niya pagsubok, pinagdadaanan ko ngayon. Mas matindi nga yung pinagdadaanan niya. Minsan, meron man tayong maramdamang kakaiba sa pangatawan natin, nandun na yung parang, hirap nga ilang araw na akong inuubo. Ilang araw na akong sinisipon. O kaya parang feeling ko may trangkaso ko. Parang feeling natin na pagsasakluban na tayo ng mundo. Pag pumunta lang ho kayo sa ospital, makikita nyo doon, mas marami pang malalaho sa atin doon Pero hindi tayo makapagpasalamat sa Diyos. Tatandaan ko po, nung bata pa kami, pagka may sakit, hanggat maaari, katapat lang yan, Vicks. Inuubo ka, talikod, harap, dibdib, likod, Vicks lang katapat niyan. Okay na yan. Bakit? Kasi mahal magpa-hospital Nahihilo ka, pahinga ka, upo ka lang. 30 minutes. Hindi, ano mo yan? Sige, another 30 minutes. Inom ka lang ng tubig. Bakit? Kasi pag dinala mo sa ospital, gastos Pero purihin ng Panginoon, may mga ginagamit ang Diyos, trabaho, kapatiran. Kung natatandaan mo natin, buhay pa si doktora, di ba? Hindi tayo nag-aalinlangan na magpa-check up Minsan nga, kahit na wala tayong sakit, pumapasyal tayo dito sa ospital. Bakit? Para at least makapakinig din ng salita ng Diyos. May sharing tayo matanggap kay doktora din, Purihin ng Panginoon sa buhay ni doktora. Samantala nung araw, di ba, madapa ka nga nung araw Nabagok ulo mo, gagawin lang ng nanay mo, gagawin ng baba mo. Ilan to? 1. Sige, okay na yan, laro uli. Pero ngayon, purihin ng Panginoon, yung mga kabataan, hindi na nila na-experience yan. Sa mga anak ko lamang po, glory to God. Bakit po? Kasi may insurance may benepisyo kami sa sa trabaho, may insurance hinihika, dali na sa ER yan. Nung araw, pagka ganun, hinihika ka, huwag ka kasi magpagod, punasan mo yung liguran mo. Huwag kang magpatuyo ng pawis, ang dami-dami, mapapagalitan ka pa. Ano ba yung pang-apat? Ang salita ng Diyos ay nagbibigay liwanag sa ating kaisipan. Ang mga utos ng Panginoon ay malinaw at nagbibigay liwanag sa kaisipan. Tinutulungan tayo ng salita ng Diyos na makita ng malinaw sa mundong puno ng kalituhan at iba-ibang opinyon, lalo na ngayon sa social media lang, even yung mga content creator na mga doktor, sila nagtatalo-talo kung sino ang tama sa kanila Di ba po? So, nasa mundo tayo na ganyan na punong-puno ng kalituhan at iba-ibang opinyon. Ang banal na kasulatan ang nagsisilbing gabay para makita natin ang tama. One good example lang, di ba po? Pagdating ng eleksyon talagang ang daming nagkakalituhan dyan kasi iba-iba ang opinyon. Hindi lamang po yan nangyayari sa pamilya, maging sa simbahan di ba po? Kaya purihin ng Panginoon, tayo dito, wala tayong ni-endorso. Nagbibigay ng katangian kung sino ang tama at dapat nating iboto. Pero hindi nag-endorso ang ating simbahan. Kasi, tiyak, pag kunyari po ginawa ni Pastor Archie yung mag-endorso siya, paano kung hindi nyo bet yung kandidato na in-endorso ni Pastor? Ay, hindi. Hindi yan ang iboboto ko. Or, hindi ako magsisimba. Kasi, pastor na yun, ganto ganyan. O kaya ako nagsabi, hindi, kinontra ko. Hindi, ano yan, uma-attend yan, nagsisimba yan. Doon nagcha-church yan. Alam naman natin ang mga politiko, di ba po? Talagang very accommodating sila. Kahit saan naman yan magpunta. Kahit nga hindi ka kakilala, pag kinamayan kanya mga yan, para ka talagang kakilala. So, sa mundo nating nilalakaran, talagang iba-iba ang ating matatanggap. Pero isa lang ang sigurado, kung tayo ay didepende at magtitiwala sa salita ng Diyos, siya ang magbibigay liwanag sa ating kaisipan. Binabago nito kung paano natin tinitignan ang buhay, ang ibang tao, ang layunin natin at ang katotohanan.
habang binabasa natin ang salita ng Diyos, unti-unti nating nakikita ang mundo sa paraan na gusto ng ating Panginoon. Malinaw, may karunungan at may malasakit. Mas naunawaan natin ang kanyang kalooban, ginagawang pagliligtas at ang kanyang mga plano sa ating buhay. Tinuturuan din niya tayo na harapin ang mga pangyayari sa paligid natin ng may kagalakan, na kahit anumang pagsubok na ating pinagdaraanan, dahil alam natin ang ating Diyos ay hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman, at ni minsan hindi tayo iiwan, makakangiti pa rin ho tayo. Makakaharap pa rin ho tayo sa pagsubok na may katapangan dahil alam natin hindi tayo binibitawan at iiwan ng Diyos. Tinuturuan din tayo nitong harapin ang mga nangyayari sa atin, mabuti man o hindi mabuti. Binibigyan tayo ng pagkakataon na patuloy na magalak sa anumang ating kinakaharap. Hindi sa takot o sa galit, kundi sa pananampalataya na pinagkaloob sa atin ng Diyos. Kaya kung tayo tatanungin, paano nga ba tayo binago ng salita ng Diyos, ang pananaw mo o ang pananaw natin sa ibang tao o ang mga pangyayari sa paligid natin? Nung hindi pa ho tayo Kristiyano, pagka may nakita ho tayo na isang tao na talagang hindi kaibig-ibig, di ba talaga hanggat maaari ayaw mo makita, or pag nagsalita siya, or pag nagbigay siya ng kanyang opinion o ng suwestyon, kinukontra natin, o kaya talagang hindi na lang natin pinapansin. Pero dahil may Kristo tayo sa puso, binigyan tayo ng karunungan na maunawaan ng mga bagay-bagay na nangyayari sa atin, nababago ang perspective natin sa buhay dahil alam nating may magagawa ang Diyos. Minsan sinasabi natin, hopeless na, hindi na magbabago yan kasi hindi yan napalaki ng tama. Kasi ang puno niyan, ganyan din. Kaya ang bunga, ganyan din. Bakit? May imposible ba sa Diyos? Ikaw ba? Tumingin ka na ba sa salamin? Ano ka ba dati? Inibig ka rin naman ng Diyos. Sa kabila ng iyong mga kasalanan at karumihan, inibig tayo ng Diyos. Paano pa kaya yung taong hindi pa nakakakilala sa Diyos? Hindi mo rin ba siya iibigin? Naging mapili ba ang Diyos? Kaya nga laging pinapaalala sa atin, di ba, ang ating kaligtasan ay hindi nakukuha o nakakamit sa mga bagay na ating ginawa rito or dahil sa ating mga kabutihan na ginagawa. Kasi bunga lamang yan ng ating pag-ibig sa Diyos. Kaya matindi yung ating kinakaharap ngayon. Ang ating mundong kinakaharap ay patuloy na pasama ng pasama at purihin ng Diyos kasi ang kanyang salita hindi nagbabago at ating mapagkakatiwalaan. Riga po tayo. Sabi nga po sa ating binasa ngayong umaga, ang pagkasapat ng salita ng Diyos at binigyan tayo ng 4 upang makita natin ang pagkasapat nito na ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng bagong lakas sa ating kaluluwa. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng karunungan. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng kagalakan sa ating puso. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay liwanag sa ating kaisipan. Muli, nating basahin, ang kautusan ng Panginoon ay walang kamalian. Ito'y nagbibigay sa atin ng bagong kalakasan. Ang mga turo ng Panginoon ay mapagkakatiwalaan at nagbibigay karunungan sa mga walang kaalaman. Ang mga tuntunin ng Panginoon ay tama at sa puso'y nagbibigay kagalakan. Ang mga utos ng Panginoon ay malinaw at nagbibigay liwanag sa kaisipan. Tayo po'y tumayo at manalangin. Hallelujah, Lord. Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpupurit, nagpapasalamat, Panginoon, sa mensahe na pinagkaloob niyo po sa amin, sa aklat po ng awit. Maraming salamat, Panginoon, sa pagpapaalala sa bawat isa sa amin na ang salita ng Diyos ay sapat sa amin upang makapamuhay kami ng matuwid kay Kristo.
Panalangin po namin, Panginoon, sa mga kung inyong loloobin sa marami pang taon na darating sa aming buhay. Patuloy, Lord, na gabayan at patnubayan kami ng banal na Espiritu upang malakaran namin ang mga aral mo, Panginoon. Makita ka sa aming buhay, sa aming pananalita, sa aming kilos at gawa. Ikaw ang maluwalhati, Panginoon. At patuloy na gamitin niyo po ang Peace of Harvest Christian Ministry, ang bawat isa na naririto, Panginoon, na maging daluyan ng espiritual na pagpapala sa mga hindi pa nakakakilala sa iyo. Kaya Lord, sa umagang ito, patuloy naming panalangin na ang mga salita mo, Panginoon, ay manatili sa aming mga puso't isipan, at higit sa lahat, Panginoon, bigyan kami ng katapangan upang maipahayag ang kabutihan na ginawa mo sa aming buhay. Maipahayag ang magandang regalo na dala-dala ng aming Panginoon at sariling tagapagligtas na si Jesus. Kaya Lord, ito po ang aming panalangin na may pasalamat at pagsusumamos sa tayong pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hello. Ay, handa po natin ang ating mga ibibigay sa Panginoon. Bago tayo magbigay, ay ipanalangin muna natin. Panginoon, maraming salamat sa mga biyaya, patnubay, paggabay, pag-ibig niyo sa amin. Salamat po, Panginoon, na sa oras na ito, binigyan niyo kami, Panginoon, ng aming part po, Panginoon, para mayroon din kaming gawain sa inyo bilang pagbibigay po, Panginoon. Alam po namin po, Panginoon, na kayo po ang may-ari ng lahat sa mundong ito, at obligasyon po lang namin po, Panginoon, na maibigay ang nararapat para sa inyo po, Panginoon, para sa ikaluluhati ng inyong simbahan po, Panginoon, sa lahat po ng gagawin sa inyong physical na church po, Panginoon. Alam po namin po, Panginoon, na ito'y para sa inyo lamang at naway tanggapin po ninyo ng maluwag sa aming mga puso, Panginoon. Tulungan niyo kami po, Panginoon, na maibigay lahat ito po, Panginoon, na may pag-ibig sa inyo. Gagawin namin ito, Panginoon, para lamang sa pag-ibig namin sa inyo po, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, naway kasiyahan po ninyo ang aming mga gagawin sa umagang ito. In Jesus' name we pray. Amen. To the world the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Unspeakable joy, an overflowing well, no tongue can tell. Joy, unspeakable joy, rises in my soul, never lets me go. Para po sa ating mga birthday celebrants, December 14, Sister Angelica Verzo. December 18 po, Brother Arnold Bautista. Para po sa wedding anniversary, December 18, Brother Chito and Sister Lizelle Dumagit.
Sige po, sa mga natawag po, pwede po ba tayo dito sa harapan? Pati po yung mga representative kung wala po yung mga natawag. Amen. Okay po, pag-pray po natin ang ating mga kapatid. Lord, we thank you, Lord God, for the lives of our brethren. Salamat po sa lahat nagdiriwang na kanilang mga birthdays and maging, Lord, sa mga nagdiriwang po na kanilang wedding anniversary. We thank you, Father, for their lives, oh God, na patuloy niyo po silang bigyan ng maayos na kalusugan. May you give them, Lord, another year upang maging isang lingkod mo, Panginoon, at makapag-serve din sa'yo. We also pray, Lord God, for nagdiriwang po na kanilang wedding anniversary. May you bind them, Lord, with your love, with your joy and peace, Lord God. Isang married life po na fulfilled at isang married life po, Lord God, na sumusunod sa iyong mga salita. Dalangin namin, Lord, blessings upon blessings sa aming mga kapatid na ito, and you will guide them, Lord God, and may you give them, Lord God, a good health, Lord God, at ang kanila pong mga pamilya ay patuloy niyo pong i-bless. We thank you, Father God, and this is our prayer and heart's desire. In Jesus Christ's name we pray. Amen and amen. Happy birthday po and happy wedding anniversary. Para po sa ating announcement po for next week. So next week po, next Sunday, December 21, ang ating pong presider is si Brother Raymond Bautista. Tithes and offering, Attorney Marlene Resos, and ang flower bringer po ay ang Talag family. For Bible study for this coming Wednesday, tuloy-tuloy po yan, 7 o'clock in the evening through our Facebook page. And our prayer meeting po, every day po yan, 5 a.m. to 6 a.m. And every Friday naman po, Saturday and Monday, 8 p.m. to 9 p.m. Ayan, so for next week po, this will be our early Sunday service, and then again, after po nun, ang ating Christmas party. So, next Sunday, December 21, service po natin ay an hour earlier, 9 a.m. po. So, maaga po tayo next Sunday, wag po nating kalimutan. At wala po tayong Bible study for next Sunday, kasi nga po maaga po ang ating worship service. And for everybody's birthday, next week rin po yan, so meron po tayong offering para po sa lahat po ng mga nagdiriwang from January to December, yung every Christmas party natin na we call on your birth month, and then kung ano po yung ibibigay niyo pong offering para po kay Lord. Okay, for this week po, bago pong ating Christmas party, December 18, 19, and 20, our Paskong Pagsambat Pasasalamat. So, it will start on 8 p.m. to 9 p.m. Dito po yan sa ating bahay-simbahan. So, isa pong, parang ating worship night service. And on December 25, Christmas Day po yan. So, isang hour lang po yan na Thanksgiving service dito po sa ating bahay-sambahan. So, 10 a.m. po on that day. Sige po, bago po tayo pumunta sa ating closing prayer, I also remind everyone for the Christmas party proper next Sunday. Pwede pang i-flash natin. Just a reminder lang sa ating mga members. Ayan. So for those na hindi pa po nagre-register, please scan this QR code or access this link or magpatala po kayo mamaya bago po kayo umuwi kay Francis or kay Crisel po para po mailista ang mga pangalan nyo. So, alam naman po natin, every Christmas party, meron po tayong raffle para po masama po yung pangalan nyo sa ating raffle and gift giving. Okay, for our exchange gifts, so we are encouraging unisex, so pwede po sa male and pwede po sa female, at hindi po siya fragile, hindi babasagin, at minimum of 100 pesos. Ang atin naman po, ang raffle process natin is
11 years old and above ang kasama po sa ating raffle. At hindi po pwedeng kumuha ang representative on that day. Kaya we encourage everyone na tapusin po natin ang ating Christmas party program. So, ang mangyari po, Christmas worship service sa umaga. And then, meron po tayong lunch. Dito rin po yan, ipoprovide sa simbahan. And after po ng lunch natin, we will proceed to the Christmas party program. Ayan. So, meron pa ba? Okay, wala na po. So, kung wala na po, tinatawagan ko na po si Pastor Megs for our closing prayer and benediction. Amen. Purihin ang Panginoon. Sa dami po nung mga announcement, bago tayo mag-closing prayer, may pa-quiz po muna. Ano po meron this coming December 18, 19, and 20? Paskong pagsambat, pasasalamat. Anong oras so ang Sunday service natin sa next Sunday? 9 a.m. Ayan, purihin ang Panginoon. So, importante po, in-encourage po ang bawat isa na mag-register na po para po sa ating Christmas party. Huwag ho kayong mag-alala, piyesta ho tayo sa paparating na linggo. Kaya sige po, tayo po ay tumayo. Palakpakan po muna natin ang ating Panginoon. Hallelujah, Lord. Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sa oras na nagdaan na kami po, Panginoon, ay patuloy, Lord, na inyong sinamahan at pinangunahan sa gawaing ito. Maraming salamat, Panginoon. Alam po namin, ang bawat isa sa amin ay inyong kinatagpo sa umagang ito, patuloy na binigyan ng pagpapalang espiritual at lalabas kami sa simbang ito, Panginoon, dala-dala ang kagalakan sa aming mga puso. Dahil alam po namin, kasakasama po namin kayo at ni minsan hindi nyo po kami iniwan at kailanman hindi nyo po kami iwan at pababayaan. Sa umagang ito, Panginoon, sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay, patuloy po naming panalangin, Panginoon, na bigyan nyo po ang bawat isa na naririto, ang bawat pamilya, ng bakod ng pag-iingat, kung paano nyo po dinako ang bawat pamilya, ang bawat isa na naririto ng maayos at ligtas, gayon din po silang makakarating sa kanilang pupuntahan o sa kanilang pag-uwi, sa kanilang mga tahanan ng nasa maayos na kalagayan. Patuloy, Lord, sa pangalan ni Jesus, panalangin namin sa buong linggong parating, sa inyo lamang po kami umaasa at dumidepende, Panginoon, at nananampalataya na ang mga salita mo at aral na aming natanggap, ito ay aming malalakaran at patuloy, Lord, na kami ay inyong gagamitin sa pagpapahayag ng iyong salita. Patuloy, Lord, na kasiyahan niyo po kami ng inyong banal na Espiritu at patuloy na ingatan, Panginoon, at sa paparating na susunod na gawain, muli magkakasama-sama kami sa Paskong pagsambat pasalamat at gayon din, Panginoon, sa aming paggunita ng kapanganakan ng aming Panginoong Hesus sa paparating na linggo. Kami, Panginoon, ay magkakasiyahan at higit sa lahat, Ikaw ang aming itataas. Dahil, Panginoon, wala po kaming dito, wala po kami, Panginoon, magagawa kung wala po kayo sa aming buhay. At higit sa lahat, ang pinakamagandang regalong naming natanggap mula sa iyong bugtong na anak na si Jesus, ang buhay na walang hanggan. Kaya Lord, sa mga araw na paparating, patuloy po naming panalangin, bigyan niyo po kami ng pusong mapagpasalamat. Ano man po, Panginoon, ang aming kinakaharap, mabuti man o hindi mabuti, purihin ka, O Diyos. Patuloy, Lord, na bigyan niyo rin po kami ng pusong mapagmahal, hindi lamang po sa aming pamilya, maging sa aming kapwa. Patuloy na mahalin namin ang bawat isa, lalo na po kayo, Panginoon, gaya ng pagmamahal niyo po sa amin na ibinigay niyo ang inyong bugtong na anak na si Jesus. Sa pangalan ni Jesus, patuloy din po naming panalangin, Lord, na bigyan niyo po kami ng pusong mapagpakumbaba. Dahil alam po namin, wala po kaming magagawa kung wala po kayo sa aming buhay. Ano man po ang aming estado sa aming komunidad na nilalakaran, sa trabaho, sa aming mga negosyo, sa eskwelahan, Panginoon, karunungan, katalinuhan, lahat ng ito, Panginoon, ay pinagkaloob niyo lamang sa amin. Mga material na bagay, Panginoon, ito ay inyong pinagkatiwala lamang sa amin. Hindi po iyan namin nakuha dahil sa aming kakayanan, bagkus sa inyong biyaya at habag, Panginoon.
Kaya Lord, bigyan nyo kami ng pusong mapagpakumbaba. At higit sa lahat, Panginoon, panalangin din po namin, bigyan nyo po kami ng pusong mapagpatawad. Gaya po ng pagpapatawad nyo po sa amin sa pamamagitan po ng aming Panginoong Yesus. Alisin nyo po, Panginoon, ang aming galit sa aming mga puso, galit sa kapwa namin, galit sa gobyerno namin, galit sa mga bagay-bagay. Lord, na sa tingin namin hindi nakakapagbigay kagalakan sa amin. Patawarin niyo po kami at alisin ang mga galit na ito. Bagkus mangibabaw ang pag-ibig na nagmumula sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Kaya Lord, sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay, sa pangalan ni Jesus, binibitawan ko po, Panginoon, at patuloy naming pinangahawakan ng salita mo sa aklat po ng Bilang 6:24-26. Pagpalain nawa at ingatan kami ni Yahweh. Kahabagan nawa at subaybayan kami ni Yahweh, lingapin nawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh ngayon at magpakailanman. Ito po ang aming panalangin na may pasalamat at pagsusumamo. Ang lahat po yung magsabi ng Amen and Amen. Muli po nating awitan ng ating Panginoon. The Lord reigns. The Lord reigns. The Lord reigns. Let the earth rejoice. Let the earth rejoice. Let the earth rejoice. Let the people be glad that our God reigns. The Lord reigns. The Lord reigns. The Lord reigns. The Lord reigns. Let the earth rejoice. Let the earth rejoice. Let the earth rejoice. Let the people be glad that our God reigns. A fire goes before him and burns up all his enemies. The hills melt like wax at the presence of the Lord. At the presence of the Lord. The Lord reigns. The Lord reigns. The Lord reigns. Let the earth rejoice. Let the earth rejoice. Let the earth rejoice. Let the people be glad that our God reigns. The heavens declare his righteousness. The people see his glory. For you, O Lord, are exalted over all the earth. Over all the earth. God bless us all. The Lord reigns. The Lord reigns. The Lord reigns. Let the earth rejoice. Let the earth rejoice. Let the earth rejoice. Let the people be glad that our God reigns. The Lord reigns. The Lord reigns. The Lord reigns. Let the earth rejoice. Let the earth rejoice. Let the earth rejoice. Let the people be glad that our God reigns. Our God reigns. Our God